Kumusta? Ako po si Dr. Jose Reyes, isang board-certified na urologist na may mahigit 30 taon ng dedikado sa pagtulong sa mga kalalakihan, lalo na sa mga higit 60 anyos, upang harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda, suportahan ang kanilang kalusugan, kumpiyansa, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakalihim na hinahanap na tanong ng mga nakatatandang kalalakihan ngayon ay hindi tungkol sa kolesterol o rayuma, kundi tungkol sa sukat ng kanilang ari? Totoo po iyan. At ang nakakagulat pa, karamihan sa mga payo na nahahanap ng mga kalalakihan online ay hindi lang nakaliligaw. Maaari pa itong maging mapanganib. Sa buong karera ko, nakita ko kung paano naaapektuhan ng pagtanda hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang pakiramdam ng isang lalaki sa kanyang sarili. At oo, kasama na rito ang mga alalahanin tungkol sa sukat. Ito ang hindi napagtatanto ng karamihan. Maraming kalalakihan na nag-aalala tungkol sa kanilang sukat ay nasa normal na saklaw na. Ngunit kinumpirma na ng siyensya ang isang kahangahangang bagay: kahit walang operasyon, may mga ligtas at napatunayang paraan para madagdagan ang haba kung alam ninyo kung ano ang hahanapin. Sa ating talakayan ngayon, matutuklasan ninyo ang 4 na pamamaraan na suportado ng mga klinikal na pag-aaral, ang nakakagulat na papel ng therapy, at kung aling mga opsyon sa operasyon ang dapat ninyong pag-ingatan. At samahan ninyo ako dahil bago tayo matapos, ibabahagi ko ang isang pamamaraan na nakita ng aking mga pasyente na may pinakamaraming tagumpay. Walang scalpel, walang gimmick, puro resulta lang. Bago tayo sumisid sa siyensya ng kung ano talaga ang gumagana, kailangan nating magsimula sa mas malalim na katotohanan, ang bahaging hindi kailanman binibigkas ng karamihan sa mga kalalakihan, ngunit tahimik nilang dinadala araw-araw. Dahil hanggat hindi natin nauunawaan ang emosyonal na bigat sa likod ng tanong, hindi natin lubos na mapapahalagahan ang kapangyarihan ng sagot. Pag-usapan natin ng tapat ang isang bagay na hindi madalas sabihin ng mga kalalakihan, lalo na habang sila ay tumatanda. Ang totoo, ang pag-aalala tungkol sa sukat ng ari ay hindi basta-basta nawawala sa pagtanda. Sa katunayan, para sa maraming kalalakihan na higit sa anpuanto, ang emosyonal na bigat ng alalahaning iyon ay kadalasang mas bumibigat, hindi gumagaan. Hindi na lang ito tungkol sa hitsura. Nakatali ito sa mas malalalim na issue tulad ng kumpiyansa, pagkakakilanlan, pagkalalaki at takot na mawala ang koneksyon kapwa pisikal at emosyonal sa isang kapartner. At gayunpaman, kahit sa lahat ng mga medikal na pag-uusap na meron tayo ngayon tungkol sa pagtanda, ang isang paksang ito ay nakabaon pa rin sa katahimikan. Ang katahimikan na iyan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi ako narito para mag-alok ng mga gimmick o mga pangakong walang laman. Hindi ninyo ako maririnig na magsalita tungkol sa mga milagrosong krema, kahina-hinalang tableta o mapanganib na mga shortcut. Sa halip, nais kong ibigay sa inyo kung ano ang malinaw na naidokumento sa medikal na pananaliksik, mga totoong solusyon na nakaugat sa siyensya. Ito ang mga pamamaraan na pinag-aralan at inilathala ng mga urologist sa mga peer-reviewed journal. Ito ang mga pamamaraan
na nagdulot ng mga resulta lalo na para sa mga kalalakihan na higit sa 60 na nahaharap sa tahimik na mga inseguridad at nagtatagal na mga katanungan. Magsimula tayo sa pinakamahalagang katotohanan. Karamihan sa mga kalalakihan na nag-aalala tungkol sa kanilang sukat ay hindi naman talaga maliit. Maaaring nakakagulat iyan, ngunit malinaw ang sinasabi ng mga numero. Sa isa sa pinakamalaking survey ng mga heterosexual na lalaki, mahigit 50,000 kalahok, higit sa kalahati ng mga lalaki ang nagsabing hindi sila masaya sa sukat ng kanilang ari. Ngunit nang tanungin ang kanilang mga babaeng kapartner, 85% ang nagsabing sila ay lubos na nasisiyahan. Kapansin-pansin ang pagkakaiba at nagpapakita ito ng isang mahalagang bagay. Ang issue ay hindi palaging tungkol sa anatomiya. Ito ay tungkol sa perception. Sa katunayan, ang karaniwang haba ng ari, kapag matigas batay sa mga pandaigdigang klinikal na pagsukat, ay humigit kumulang 10.2 pulgada o 13.2 sentimetro. Anumang higit sa 2.6 pulgada o 7.1 sentimetro ay itinuturing na normal sa medikal na aspeto. At napakaliit na porsyento lamang ng mga kalalakihan, bandang 0.1% ang bumababa sa linyang iyon, isang kondisyon na kilala bilang micropenis. Kaya bakit napakaraming kalalakihan pa rin ang nakakaramdam na sila ay kulang dahil sa tinatawag na small penis anxiety. Ito ay isang kinikilalang anyo ng body dysmorphia, isang obsesibong pag-aalala tungkol sa hindi pagiging sapat. At para sa ilang kalalakihan ito ay nagiging pang-araw-araw na pinagmumulan ng pagkabalisa. Maaari nilang ihambing ang kanilang sarili sa mga hindi makatotohanang imahe sa puso, ang mga kultural na inaasahan at tahimik na magtaka kung sila ba ay mas mababa bilang lalaki. Ang pagkabalisa na ito ay maaaring kumalat sa bawat sulok ng buhay, mga relasyon, intimasya, pagpapahalaga sa sarili, maging sa pisikal na kalusugan. Ngunit narito ang nakapagpapasiglang bahagi, kahit na ang inyong sukat ay teknikal na normal, ipinakita ng siyensya na may mga ligtas, unti-unti at napatunayang paraan para madagdagan ang haba. Ang mga pamamaraang ito ay hindi kayo babaguhin sa isang gabi at nangangailangan ito ng pasensya, ngunit gumagana ito. At para sa mga nakatatandang kalalakihan, maaari itong mag-alok hindi lamang ng pisikal na mga resulta, kundi pati na rin ng emosyonal na katiyakan at panibagong kumpiyansa. Kaya diyan tayo susunod na pupunta. Sa mga susunod na seksyon, gagabayan ko kayo sa 4 na non-surgical evidence-based na mga teknik na maaari ninyong pagkatiwalaan, kasama ang 3 surgical na pamamaraan na umiiral ngunit may mga tunay na panganib. Karapat-dapat kayo sa kalinawan. Karapat-dapat kayo sa mga opsyon na nakabatay sa katotohanan. At higit sa lahat, karapat-dapat kayong maging komportable sa inyong katawan sa anumang edad. Ngayon, magsimula tayo sa una at pinakamahalagang kategorya 4 na non-surgical na teknik na siyentipikong pinag-aralan, klinikal na naidokumento at napatunayang nakakatulong sa mga kalalakihan na mapahusay ang haba ng ligtas, lalo na sa pagtanda. Una, psychological na pagpapayo, psychological counseling. Ang unang hakbang kadalasan ang pinakamakapangyarihan.
Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang kalalakihan ito, iyon ang isip ay kasing halaga ng katawan. At pagdating sa mga alalahanin tungkol sa sukat, kadalasan, ang isip ang nagdadala ng pinakamabigat na pasanin. Iyan ang dahilan kung bakit ang psikolohikal na pagpapayo, bagamat madalas na napapabayaan, ay hindi lamang ang unang hakbang. Kadalasan, ito ang pinaka-transformatibo. Nakaupo ako sa harap ng mga kalalakihan sa kanilang ika-70 kahit ika-80 taong gulang na ilang taon nang nahihiya sa kanilang katawan. Hindi dahil sa sinabi ng doktor sa kanila, hindi dahil sa anumang tunay na sukat, kundi dahil sa isang tahimik at nagtatagal na paniniwala na sila ay hindi sapat. Ang paniniwalang iyon, kapag hindi napigilan, ay nagsisimulang sirain ang kumpiyansa. Sumisipsip ito sa intimasya. Ginagawa nitong ganap na kahihiyan ang mga tahimik na pagdududa. At minsan, ito ay nagiging isang palaging mental na luop, lalo na pagkatapos ng pagre-retiro, kapag ang mga kalalakihan ay may mas maraming oras na mag-isa sa kanilang mga iniisip. Ngunit narito ang hindi kapanipaniwala: kapag ang mga kalalakihang ito ay ginagabayan sa pamamagitan ng propesyonal na pagpapayo ng isang taong nauunawaan ang emosyonal na bigat ng pagkakakilanlan ng lalaki at persepsyon sa sarili, madalas silang nakakaranas ng pagbabago na hindi maibibigay ng anumang aparato o operasyon. Nagsisimula silang ihiwalay ang katotohanan sa takot. Natututunan nila na ang kanilang halaga ay hindi nakatali sa isang numero sa ruler, at humihinto sila sa paghahabol sa isang bersyon ng pagkalalaki na tinukoy ng paghahambing, pantasya o kahihiyan. May tunay na siyensya sa likod nito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga kalalakihan na sumasailalim sa psikolohikal na therapy para sa mga alalahanin tungkol sa sukat ng ari ay madalas na tinatalikuran ng tuluyan ang ideya ng pisikal na pagpapahusay. Hindi dahil sumuko na sila, kundi dahil sa wakas ay nagkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang katawan. Nawawala ang kanilang pagkabalisa. Bumubuti ang kanilang mga relasyon. Nagsisimula silang muling kumonekta sa kanilang mga kapartner at sa kanilang sarili sa mga paraang matagal nang nababalot ng tahimik na inseguridad. At magiging tapat ako, mas marami akong nakitang pangmatagalang kasiyahan na nagmumula sa ilang tapat na sesyon ng therapy kaysa sa mga buwan ng mekanikal na pag-uunat o mapanganib na mga pamamaraan. Dahil kapag ang puso ay payapa, humihinto ang isip sa paghahabol ng mga imposibleng ideal. Nauunawaan ko na para sa ilan sa inyo, ang ideya ng therapy ay maaaring kakaiba o kahit hindi komportable. Marami sa atin ang pinalaki para lampasan ang sakit, hindi pag-usapan ito. Ngunit walang kahinaan sa pagkontrol sa inyong kalusugang pangkaisipan. Sa katunayan, may lakas sa pagharap sa inyong mga takot ng direkta at karunungan sa pag-unawa na ang problema ay maaaring hindi ang inyong sukat, kundi ang kwentong matagal nyo nang sinasabi sa inyong sarili. Kung binabasa ninyo ito at tahimik na tumatango iniisip, parang ako iyan, hinihikayat ko kayong magsimula rito, maghanap ng tagapayo na dalubhasa
sa kalusugan ng kalalakihan o sexual na kagalingan. Magsalita ng tapat. Alisin ang bigat na inyong dinala dahil sa sandaling huminto kayo sa pagtakas dito ay madalas na ang sandali na magsisimula kayong makaramdam ng kalayaan. Ngayon, para sa mga nais pa ring ituloy ang pisikal na pagpapabuti dahil harapin natin ito para sa ilang kalalakihan, ang pagnanais na iyon ay nananatili ating sisiyasatin ang tanging aparato na ipinakita ng klinikal na siyensya na tunay na nagpapahaba ng ari sa paglipas ng panahon. At maaaring magulat kayo kung gaano ito kaepektibo kung gagamitin ng may disiplina at pasensya. Ikalawa, mga aparatong pangunat ng ari penile traction devices. Ang tanging aparatong gumagana. Sa lahat ng mga tanong na natatanggap ko mula sa mga nakatatandang kalalakihan, ang pinakakaraniwan ay ito. Dok, mayroon po ba akong magagawa para aktwal na madagdagan ang haba ng aking ari ng walang operasyon? At ang tapat na sagot ay oo. Ngunit nangangailangan ito ng pasensya, dedikasyon at tamang kagamitan. Ang kagamitang iyon ay isang penile traction device o aparatong pangunat ng ari at hindi tulad ng napakaraming produkto na makikita ninyo online o sa mga anunsyo. Ito ay suportado ng tunay na siyensya. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Andres, na sa mga unang taon ng kanyang ika-70. Siya ay isang retiradong inhinyero, practical, logical, walang paligoy-ligoy. Lumapit siya sa akin, hindi dahil desperado siya, kundi dahil mausisa siya. Sabi niya, kung may isang bagay na talagang gumagana, susubukan ko ng husto, pero wala akong oras para sa mga panlilin lang. Pinahalagahan ko ang kanyang prangka. Kaya sinabi ko sa kanya, ang tungkol sa penile traction therapy, ang tanging pamamaraan na ipinakita sa mga peer-reviewed na pag-aaral na lumilikha ng tunay at nasusukat na mga resulta. Ganito ito gumagana. Ang aparato ay naglalapat ng banayad at tuloy-tuloy na puwersa ng pag-unat sa ari sa paglipas ng panahon. Mukhang simple at sa teorya, ganoon nga, ngunit hindi ito mabilisang solusyon. Karamihan sa mga kalalakihan na nakakakita ng mga resulta ay gumagamit ng aparato ng ilang oras sa isang araw, araw-araw, sa loob ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan. Ito ay isang mabagal na proseso. Ngunit tulad ng kung paano unti-unting inaayos ng braces ang mga ngipin, hinihikayat ng traction therapy ang paglawak ng tissue sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na cellular proliferation o pagdami ng selula. Sa paglipas ng panahon, nagre-resulta iyon sa aktwal na paghaba kapwa sa malambot at unat na estado. Sa pinakabinabanggit na mga pag-aaral, ang mga kalalakihan ay nagkaroon ng dagdag na hanggang 2 sentimetro sa haba, mga 3 kapat ng 1 pulgada. Maaaring hindi iyon gaanong kalaki, ngunit para sa maraming kalalakihan, ang maliit na dagdag na iyon ay nagdudulot ng malaking tulong sa kumpiyansa. Higit sa lahat, isa ito sa iilang pamamaraan na nagpakita ng pare-parehong resulta ng walang mga panganib ng operasyon o hindi reguladong mga iniksyon. Ang nagpapaging epektibo talaga sa pamamaraang ito ay ang pagiging pare-pareho. Hindi ninyo ito maaaring gamitin paminsan-minsan at umasa ng mga himala. Ito ay para sa mga kalalakihang seryoso
na handang maglaan ng oras araw-araw at nauunawaan na ang pagpapabuti ay isang proseso, hindi isang pangako. Ngunit ang gantimpala ay hindi lamang pisikal, ito ay psikolohikal din. Nagkaroon ako ng mga pasyente na bumalik pagkalipas ng ilang buwan, hindi lamang may nasusukat na mga pagdagdag, kundi may panibagong pakiramdam ng pagmamay-ari sa kanilang kalusugan at pagkakakilanlan. Siyempre, mahalagang sundin ang mga alituntunin ng gumawa at kumonsulta sa isang urologist kung meron kayong anumang kondisyon tulad ng Peyronie's disease o erectile dysfunction. At habang maaaring mangyari ang mga banayad na side effect tulad ng pansamantalang pamamanhid o iritasyon sa balat, bihira ang malalaking komplikasyon kapag ginamit ng maayos ang aparato. Kung kayo ay isang taong gusto ang istruktura rutina at pagkakaroon ng kontrol sa inyong pag-unlad, maaaring angkop sa inyo ang pamamaraang ito. At gaya ng sinabi sa akin ni Mang Andres Anim na buwan Kasnije na may ngiting may pagmamalaki, hindi ito mahika pero gumana at mas mabuti ang pakiramdam ko na alam kong may ginawa ako tungkol dito. Ngayon, habang ang aparatong ito ang may hawak ng korona para sa mga resulta sa totoong buhay, hindi lahat ng kagamitan ay tumutugon sa inaasahan. Sa katunayan, ang susunod na pamamaraan na ating tatalakayin ay malawak na hindi nauunawaan at madalas na maling pinaniniwalaan na nagpapahaba ng ari. Ang katotohanan ay maaaring magulat kayo. Ating tingnang mabuti. Ikatlo, mga vacuum erection device. Mabuti para sa paggana, hindi sa haba. Mayroong isang bagay sa salitang pump na nagbibigay ng pag-asa sa mga kalalakihan. Marami akong nakatatandang pasyente na pumasok sa aking opisina, hawak ang isang vacuum erection device, VED, na nagtatanong, "Dok, lalaki po ba ako kung gagamitin ko ito araw-araw?" At lagi ko silang sinasagot ng may katapatan at respeto dahil sa likod ng tanong na iyon ay isang mas malalim na pagnanais na mabawi ang kontrol, muling makaramdam ng lakas at maniwala na ang isang simpleng bagay ay maaaring maibalik ang kinuha ng panahon. Hayaan ninyong simulan ko sa pagsasabing ito. Ang mga vacuum erection device VED ay mahusay na kagamitan, ngunit hindi para sa pagpapahaba ng ari. Ang magaling nilang gawin ay ang pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at pagtulong sa mga kalalakihan na makamit at mapanatili ang paninigas ng ari, lalo na kapag ang edad o mga medikal na kondisyon tulad ng diabetes o operasyon sa prostate ay nagpahirap sa mga bagay-bagay. Para sa layuning yon, sila ay makapangyarihan na patunayan at maaasahan. Ngunit kung ang inyong layunin ay pahabain ang ari, dapat ninyong malaman agad, hindi sila idinisenyo para diyan at ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi sila naghahatid ng ganoong uri ng resulta. Gayunpaman, nakita ko mismo kung paano binabago ng mga aparatong ito ang buhay, hindi dahil binabago nila ang pulgada, kundi dahil ibinabalik nila ang kumpiyansa. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Lito Asanto, kung taong gulang, ay nakipaglaban sa mababang pagtingin sa sarili sa loob ng maraming taon matapos siyang iwan ng operasyon sa puso na may mas mahinang paninigas. Hindi siya interesado sa mga tableta at natatakot sa ideya
ng mga implant. Ngunit nang magsimula siyang gumamit ng vacuum device, nagbago ang lahat. Hindi lamang ito nakatulong sa kanya na mabawi ang matigas na paninigas, kundi nagbalik din ito ng isang bagay na mas mahalaga pa, ang kanyang pakiramdam ng pagkalalaki. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko, ako ulit ang sarili ko." Napansin ito ng asawa ko at medyo tumaas ang aking tindig ngayon. Para sa maraming nakatatandang kalalakihan, iyon ang tunay na panalo. Gumagana ang mga VED sa pamamagitan ng paghila ng dugo papasok sa ari gamit ang negatibong presyon na tumutulong upang lumikha ng paninigas. Maaaring ilagay ang isang constriction ring sa puno nito upang mapanatili ang tigas habang nakikipagtalik. Madali silang gamitin, non-invasive at ligtas kapag ginamit ng maayos. Walang operasyon, walang gamot, at napakakaunting mga side effect maliban sa minor na pasa o pansamantalang discomfort. At habang hindi nila pahahabain ang inyong ari, may isang paraan silang makakatulong sa inyong mga layunin nang hindi direkta sa pamamagitan ng pagtulong na mapanatili ang kalusugan ng ari. Ang regular na paggamit ng vacuum device ay naghihikayat ng daloy ng dugo na maaaring maiwasan ang pagkasira ng tissue atrophy at panatilihing tumutugon ang erectile tissue. Para sa mga kalalakihan na gumagamit din ng mga traction device o sumasailalim sa iba pang mga paggamot, maaaring makadagdag ang isang VED sa mga pagsisikap na iyon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng vascular function. Kaya kung nakakaranas kayo ng mga issue sa pagganap o gusto lang manatiling nauuna sa mga pagbabagong nauugnay sa edad, maaaring mahalagang bahagi ng inyong toolkit ang isang vacuum device. Maaaring hindi ito magdagdag ng haba, ngunit nagdaragdag ito ng isang bagay na kasing halaga: paggana, kumpiyansa at kahandaan. Ngunit ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang landas na mas mapanganib, isa na madalas na nakabalat kayo bilang mabilisang solusyon, ngunit may malubhang kahihinatnan. Maraming kalalakihan ang bumabaling sa susunod na opsyon na ito na umaasang mabilis ang resulta, at ang ilan ay hindi na pagtatanto ang pinsalang nagawa nila hanggang sa huli na ang lahat. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung bakit ang mga iniksyon sa ari ay mas mapanganib kaysa sa iniisip ng karamihan. Ika-4, iwasan ang lahat ng iniksyon. Masyadong mataas ang mga panganib. Sana hindi na kailangang sabihin ito, pero kailangan ng malakas at malinaw. Kung kayo ay nagbabrowse online, nag-i-scroll sa mga forum, o nanonood ng mga late night na anunsyo na nangangako na palalakihin ang inyong ari sa ilang mabilis na iniksyon lamang, kailangan ninyong huminto at makinig ng mabuti. Nakita ko na kung ano ang nangyayari kapag inilalagak ng mga kalalakihan ang kanilang tiwala sa mga shortcut na ito, at ang mga kinalabasan ay madalas na mapaminsala hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at pinansyal. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Isang pasyente ko, si Mang Tomas, ang pumunta sa akin matapos sumailalim sa isang girth enhancement procedure na natagpuan niya sa isang klinika sa ibang bansa. Siya ay nasa mga unang taon ng kanyang ika-80 kamakailan lamang na diborsyo at nakakaramdam ng kahinaan. Isang magarbong website ang kumumbinsi sa kanya na ilang iniksyon lamang ang makakatulong sa kanya
na magsimulang muli, makaramdam na mas bata at maging mas kumpiyansa sa pakikipag-date muli. Ang nakuha niya sa halip ay pamamaga, pagpepeklat at pagkawala ng pakiramdam. At ang pinakamasaklap sa lahat, nang sinubukan niyang kontakin ang provider para humingi ng tulong, wala nang sumasagot sa telepono. Ang mga ineksyon na ito ay madalas na kinabibilangan ng mga sangkap tulad ng silicone collagen taba o iba pang mga filler. Ang ilan ay ipinapakilala bilang ligtas sa medikal kahit na natural. Ngunit narito ang katotohanan, wala sa mga pamamaraang ito ng ineksyon ang aprobado ng FDA o ng katumbas na ahensya sa Pilipinas para sa pagpapalaki ng ari, at wala sa mga ito ang inirerekomenda ng Sexual Medicine Society of North America o anumang kagalang-galang na asosasyon ng mga urologist. Sa katunayan, ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na marami sa mga sangkap na ito ay maaaring kumalat sa paglipas ng panahon, magdulot ng masakit na mga bukol, makasira sa hugis ng ari, o humantong sa mga paulit-ulit na impeksyon. Ang ilang komplikasyon ay hindi lumilitaw hanggang ilang taon makalipas, at sa panahong iyon, maaaring hindi na maibabalik ang pinsala. Isipin ninyo na gumawa ng isang bagay para sa kumpiyansa at mauwi sa hindi na makapag-perform pa. Iyan ay isang realidad na nakita ko ng higit sa isang beses. Alam ko ang pang-akit ng mga ineksyon na ito. Alam kong ipinapakilala sila bilang mabilis, simple at diskreto. Para sa isang lalaki na ilang dekada ng tahimik na nag-aalala tungkol sa kanyang sukat, maaaring parang ito na ang milagrosong sagot. Ngunit hinihimok ko kayo, huwag isapanganib ang inyong pangmatagalang kalusugan para sa panandaliang pag-asa. Walang mga shortcut pagdating sa isang bagay na ganito kadelikado at personal. Karapat-dapat kayo sa mas mabuti kaysa sa isang pangako sa tagong lugar o isang hindi napatunayang paggamot. At kung nagkaroon na kayo ng mga ineksyon, huwag magpanik, ngunit magpasuri. Ang isang konsultasyon sa isang board-certified na urologist ay makakatulong na masuri ang anumang komplikasyon at gabayan kayo sa mga susunod na hakbang. Kaya saan tayo nito iniiwan? Natuklasan na natin ang mga non-surgical na pamamaraan, therapy traction devices, vacuum pumps, at ang seryosong babala laban sa mga ineksyon. Ito ang mga ruta na nag-aalok ng posibilidad ng walang kutsilyo. Ngunit para sa mga mausisa pa rin tungkol sa interbensyong pang-opera, marahil dahil naubos na nila ang lahat ng iba pang mga opsyon o nahaharap sa mga natatanging pangyayari, marami pa ang dapat isaalang-alang. Ang susunod ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Susuriin natin ngayon ang mga opsyon sa operasyon, ang mabuti, ang masama, at ang talagang mapanganib. Kung nagtaka na kayo kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto sa mga enhancement clinic o kung alinman sa mga operasyong ito ay talagang sulit, hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang susunod. Mga opsyon sa operasyon, isang mas malapitang pagsusuri, una pagluluwag ng suspensory ligament release, maliit na dagdag, malaking panganib. Sa tuwing binabanggit ng isang pasyente ang operasyon bilang opsyon para sa pagpapalaki ng ari, humihinto muna ako saglit bago sumagot. Hindi dahil walang masasabi, kundi dahil isa ito
sa mga desisyon na may pinakamalaking kargang emosyonal na maaaring gawin ng isang lalaki. Sa yugtong ito ng buhay, pagkatapos ng ampampanaw, pagkatapos ng mga dekada ng pamumuhay, pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, at pagdaan sa mga tagumpay at kabiguan sa mga relasyon, ang pagnanais na makaramdam ng higit na kumpiyansa sa inyong katawan ay hindi mababaw. Ito ay makatao. Ito ay personal at nararapat lamang na malaman ang buong katotohanan, hindi ang mga pambobola ng marketing. Ang pagluluwag ng suspensory ligament ay madalas na ipinapakilala bilang pangunahing opsyon sa operasyon para sa mga kalalakihang naghahanap ng dagdag na haba. Ang pamamaraan ay kinabibilangan ng pagputol sa ligament na nagkakabit sa ari sa buto ng balakang pubic bone na nagpapahintulot sa mas maraming bahagi ng panloob na katawan ng ari na lumabas. Sa papel, mukhang lohikal palayain ang taling nagpipigil magkakaroon ng dagdag na haba. At oo, sa ilang kaso, maaari itong magresulta sa isang kapansin-pansing pagdagdag sa haba kapag malambot ang ari. Ngunit ang hindi nila laging sinasabi ay may kapalit ang dagdag na ito. Ang totoo, ang pamamaraang ito ay hindi nagpapahaba ng ari kapag ito'y matigas. Iyan ang isa sa pinakamalaking maling akala na nakikita ko. Ang dagdag na haba ay para lamang kapag malambot ang ari, at kahit na ang dagdag na iyon ay katamtaman lamang, madalas na mas mababa sa 1 pulgada. Para sa ilang kalalakihan, maaaring sapat na iyon, ngunit para sa marami pang iba, ang resulta ay humahantong sa pagkadismaya, hindi kasiyahan. Higit sa lahat, ang pagputol sa suspensory ligament ay maaaring makaapekto sa anggulo at katatagan ng paninigas. Kung wala ang angkla na iyon sa buto ng balakang, maaaring hindi na tumuro paitaas ang ari habang natitigasan. Sa halip, maaari itong bumaba o maramdamang hindi gaanong suportado na ginagawang mas awkward at hindi gaanong kasiyasiya ang pakikipagtalik. Iyan ay isang detalyeng bihirang i-advertise, ngunit ito ay isang tunay at karaniwang resulta. Nakakita na rin ako ng mga komplikasyon tulad ng pagbuo ng peklat sa lugar ng hiwa na maaaring aktwal na magpaikli sa ari sa paglipas ng panahon o makasira sa hitsura nito. Sa ilang kaso, pinapayuhan ang mga pasyente na magsuot ng traction device sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng operasyon upang maiwasan ang pag-urong, ngunit marami ang hindi kailanman nasasabihan nito noon pa. Naalala ko ang isang pasyente, si Mang Leonardo, na pumunta sa akin matapos sumailalim sa operasyon sa isang pribadong klinika. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang ika-tanto diborsyado at nakakaramdam ng pag-iisa. Sinabi niya sa akin na pinangakuan siya ng hindi bababa sa 2 pulgadang dagdag. Sa halip, nagkaroon lamang siya ng halos kalahating pulgada, isang mas patag na anggulo habang natitigasan at isang malalim na pakiramdam ng pagsisisi. Ang pinakamasakit, sabi niya, ay hindi ang perang ginastos o ang pisikal na discomfort. Ito ay ang emosyonal na pagkabigo. Akala niya ay aayusin nito ang isang bagay sa loob niya, ngunit hindi. Kaya lagi kong sinasabi, kung isinasaalang-alang ninyo ang daang ito,
pumasok kayo ng mulat ang mga mata. Siguraduhin ang inyong siruhano ay board certified, may karanasan at tapat tungkol sa mga resulta. At higit sa lahat, siguraduhin nauunawaan ninyo kung ano talaga ang inaasahan ninyong makamit. Dahil hindi kayang ayusin ng kutsilyo ang problemang emosyonal. Ngunit para sa mga mausisa pa rin, hindi dito nagtatapos ang operasyon. May iba pang mga teknik, mas komplikado, mas invasive, at madalas na ipinapakilala bilang mas dramatiko. Ngunit naghahatid ba ang mga pamamaraang iyon ng kanilang ipinapangako o nag-iiwan ba sila ng mas maraming peklat kaysa solusyon? Ating tingnang mabuti ang susunod, mas eksperimental na grupo ng mga opsyon sa operasyon. Ang matututunan ninyo ay maaaring magulat kayo. Ikalawa, mga tissue graft o flap, experimental, madalas hindi epektibo. Mayroong isang bagay sa salitang operasyon na nagdadala ng parehong pag-asa at takot. Para sa maraming nakatatandang kalalakihan na tahimik na nakipaglaban sa mga inseguridad sa loob ng maraming taon, ang ideya ng isang mas advanced na surgical procedure, isang bagay na nangangako ng mga dramatikong resulta sa pamamagitan ng mga graft o flap, ay maaaring parang huling paraan, marahil kahit isang himala. Ngunit bago ninyo ilagak ang inyong tiwala sa mga teknik na ito, nais kong gabayan kayo sa kung ano talaga sila, ano ang kanilang ipinapangako, at ano ang madalas nilang hindi naibibigay. Ang mga tissue graft o flap procedure ay kinabibilangan ng pagkuha ng material minsan mula sa inyong sariling katawan, minsan sintetiko, at paggamit nito upang magdagdag ng kapal o haba sa ari. Sa teorya, parang ito ay rekonstruksyon pagdaragdag kung saan hindi sapat ang ibinigay ng kalikasan, paghuhubog muli ng isang bagay na parang hindi kumpleto. Ngunit ang realidad ay hindi gaanong predictable. Karamihan sa mga pamamaraang ito ay itinuturing na eksperimental na nangangahulugang hindi pa sila na-standardize. Hindi sila malawakang isinasagawa ng mga board-certified na urologist at kulang sila sa mga pangmatagalang pag-aaral na nagpapakita ng pare-parehong tagumpay. Ang mga resulta ay lubhang nag-iiba-iba sa bawat pasyente at nakalulungkot, gayon din ang mga komplikasyon. Ang ilang teknik ay gumagamit ng mga fat graft kung saan ang taba ay kinukuha mula sa tiyan o hita at iniiniksyon sa ari. Bagamat maaari itong lumikha ng pansamantalang pagdagdag sa kapal, ang taba ay madalas na muling sinisipsip ng katawan sa loob ng ilang buwan, naman nag-iiwan ng hindi pantay na tekstura o kahit na mga bukol na nakikita. Ang iba pang mga pamamaraan ay gumagamit ng mga dermal graft o kahit na cartilage ng tadyang upang subukang lumikha ng istruktura at pagiging permanente. Ngunit ang mga mas invasive na teknik na ito ay nangangailangan ng mas mahabang paggaling, nagdadala ng mas mataas na panganib ng impeksyon, at sa maraming kaso ay hindi lamang nakakamit ang natural na hitsura o paggana na inaasahan ng mga kalalakihan. Naaalala ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Carlos na pumunta sa akin para sa pangalawang opinyon matapos sumailalim sa isang graft procedure sa ibang bansa. Siya ay 60 taong gulang, kamakailan lamang nagretiro at ginastos ang karamihan sa kanyang naipon sa operasyon. Ang inaasahan niyang magbibigay sa kanya
ng bagong kumpiyansa ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nasira ang anyo at umurong sa pakikisalamuha. Sinabi niya sa akin, "Pumasok ako na umaasang madagdagan ng 1 pulgada. Lumabas ako na parang namawalan ako ng 1 piraso ng aking sarili." Iyan ay isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Ang pinakamalaking issue sa mga operasyong ito ay hindi lamang ang pisikal na panganib. Ito ay ang emosyonal na pinsala ng mga hindi natupad na inaasahan. Hindi ito mga mabilisang pamamaraan. May kasama itong tunay na sakit, mahabang panahon ng paggaling, at ang nakakatakot na posibilidad na maaaring mas masahol pa ang hitsura o pakiramdam kaysa dati. At para sa mga nakatatandang kalalakihan, ang paggaling ay maaaring mas mabagal, mas komplikado, at mas nakaka-isolate. Kaya umiiral ang mga tissue graft at flap procedure, ngunit bihirang inirerekomenda ng mga pangunahing institusyong medikal para sa cosmetic enhancement. Maliban kung kayo ay bahagi ng isang klinikal na pagsubok o nahaharap sa isang partikular na kondisyong medikal tulad ng traumatikong pinsala o rekonstruksyon na may kaugnayan sa kanser, ang mga pamamaraang ito ay madalas na nagiiwan ng mas maraming peklat kaysa solusyon. Ngunit maniwala man kayo o hindi, mayroon pa ring isang surgical na landas na sulit pag-usapan. Isa na hindi ina-advertise sa mga magagarbong website, ngunit isa na maaaring mag-alok ng mas ligtas na ruta para sa mga determinadong sumubok. Hindi ito madaling ma-access at ito ay pinananatili sa mas mataas na mga pamantayan. Kaya ano ito? At maaari ba itong maging tanging tunay na responsableng paraan upang tuklasin ang surgical enhancement? Alamin natin. 3, mga klinikal na pagsubok, clinical trials. Ang tanging responsableng daan sa operasyon. Pagdating sa surgical enhancement, karamihan sa mga kalalakihan ay naghahanap ng 2 bagay: tunay na mga resulta at tunay na kaligtasan. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay marami sa mga pamamaraang ina-advertise ngayon, lalo na online o sa ibang bansa, ay nangangako ng higit pa kaysa sa ligtas nilang maihahatid. Iyan ang dahilan kung bakit, kung seryoso ninyong isinasaalang-alang ang operasyon upang mapahaba ang ari, mayroon lamang isang landas na maaari kong irekomenda ng may malinis na konsensya: ang pakikilahok sa isang klinikal na pagsubok. Ngayon, alam ko na ang salitang pagsubok o trial ay maaaring nakakatakot. Para sa ilan, nagpapahiwatig ito ng mga imahe ng pagiging eksperimento o hindi alam kung ano ang inyong pinapasok. Ngunit sa katotohanan, ang isang klinikal na pagsubok, kapag pinapatakbo ng isang kagalang-galang na institusyon, ay nag-aalok ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng karamihan sa mga pribadong enhancement clinic: transparensya, pangangasiwa, at tapat na pananagutan. Sa isang klinikal na pagsubok, lahat ay sinusubaybayan ng isang IRB o Institutional Review Board. Ito ay isang panel ng mga doktor, ethicist, at mananaliksik na tinitiyak na ang bawat pasyenteng naka-enroll ay tinatrato ng ethical na, ang mga pamamaraan ay ligtas, at ang anumang mga side effect o komplikasyon ay sinusubaybayan at iniuulat ng detalyado. Hindi kayo pumapasok sa hindi alam.
pumapasok kayo sa isang maingat na idinisenyo, lubos na pinangangasiwaang medikal na kapaligiran, kung saan ang inyong kapakanan ang nauuna, hindi ang kita. At habang maaaring limitado ang mga opsyon sa loob ng mga pagsubok na ito, malaki ang kalamangan. Nakakakuha kayo ng access sa mga pinakabagong teknik, madalas na isinasagawa ng ilan sa mga nangungunang siruhano sa larangan, lahat habang bahagi ng isang bagay na maaaring makatulong sa paghubog ng kinabukasan ng kalusugan ng kalalakihan. Hindi ito tungkol sa pagiging isang test subject. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng medikal na pag-unlad. Isang pasyente na hindi ko malilimutan ay si Mang Martin, 71 taong gulang byudo at puno pa rin ng tahimik na pagmamalaki. Hindi niya gusto ng mga gimmick, gusto niya ng mga sagot. Matapos magsaliksik ng mag-isa, nag-enroll siya sa isang klinikal na pagsubok na pinapatakbo ng unibersidad na nagsasaliksik ng isang bagong teknik sa pagpapahaba gamit ang bioengineered tissue scaffolds. Ang proseso ay mabagal, ang screening ay mahigpit, at ang mga inaasahan ay makatotohanan. Ngunit higit sa lahat, alam ni Mang Martin na bawat hakbang ay naidodokumento, pinag-aaralan, at sinusuri hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iba pang mga kalalakihan na maaaring makinabang sa hinaharap. Ang kanyang mga resulta ay hindi dramatiko, ngunit sila ay totoo, halos 1 pulgadang dagdag, walang pagkawala ng paggana, at ayon sa kanya, isang bagong pag-asa. Sinabi niya sa akin pagkatapos, "Ang pinakamahalaga ay bahagi ako ng isang bagay na tapat, na hindi ako niloko." Ang mga klinikal na pagsubok ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Hindi sila madaling hanapin at hindi sila mabilis na daan patungo sa transformasyon. Ngunit para sa mga kalalakihang tunay na nakatuon sa landas na ito, nag-aalok sila ng pinaka-etikal at medikal na tamang paraan pasulong. Huling pagninilay, ano talaga ang mahalaga higit sa mga numero? Pagkatapos ng lahat ng ating natalakay, mga non-surgical na teknik, mapanganib na mga pamamaraan, siyentipikong pag-aaral personal, na mga kwento panahon na upang humakbang tayo paatras at itanong ang tanong na tunay na mahalaga. Bakit napakaraming kalalakihan pa rin ang labis na nagmamalasakit sa sukat, lalo na sa pagtanda? Ang sagot ay hindi palaging tungkol sa sex. Para sa marami, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mahalaga pa rin tayo, na malakas pa rin tayo, may kakayahan pa rin, konektado pa rin sa ating mga kapartner, sa ating sarili, at sa lalaking lagi nating nakikita sa salamin. Sa yugtong ito ng buhay, ang pagnanais na muling makaramdam ng kabuuan, na makaramdam na sapat, ay maaaring kasing lakas pa rin ng dati. Ngunit ang inaasahan kong nakuha ninyo mula sa lahat ng ating natuklasan ay ito: ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa pulgada, hindi kailanman. At habang nag-alok sa atin ang siyensya ng ilang kagamitan, ilang landas, ilang maingat na pinag-aralan na posibilidad para sa pagbabago, ang mga pagbabagong iyon ay napakaliit lamang ang kahulugan kung hindi muna kayo naniniwala sa inyong sariling halaga. Nakakilala ako ng mga kalalakihan na nagdagdag ng kalahating pulgada at nakaramdam ng transformasyon, hindi dahil ang sukat
ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba, kundi dahil ang pagkilos ng paggawa ng isang bagay para sa kanilang sarili ay muling nagpaalab sa kanilang pakiramdam ng kontrol, layunin at dignidad. Nakakilala rin ako ng mga kalalakihan na sumailalim sa operasyon upang mas lalo lamang makaramdam ng pagkasira pagkatapos dahil ang tunay nilang hinahabol ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal na paggaling at walang scalpel na makapagbibigay sa inyo niyan. Kung nakaabot kayo hanggang dito, malinaw na kayo ay isang taong mapag-isip, mausisa at nakatuon sa pagpapabuti ng inyong sarili. Iyan pa lamang ay naglalagay na sa inyo sa piling iilan. Karamihan sa mga tao ay masyadong nahihiya kahit na magtanong ng mga katanungang matapang ninyong hinarap. At ang tapang na iyon ang kahandaang harapin ang isang bagay na napaka-personal ay nararapat na kilalanin at respetuhin. Kaya saan kayo pupunta mula rito? Magsimula sa pamamagitan ng pagiging tapat sa inyong sarili. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ito ba ay isang numero o ito ba ay ang muling makaramdam na kaakit-akit, kumpiyansa muli, buhay muli? Kung ito ang huli at para sa karamihan ng mga kalalakihan, ito nga, hinihikayat ko kayong magsimula sa mga pamamaraan na nagtatayo hindi lamang ng pisikal na pagbabago, kundi pati na rin ng emosyonal na lakas. Para sa ilan nangangahulugan ito ng wakas na pakikipag-usap sa isang tao, isang therapist, isang doktor, isang kapartner. Para sa iba, maaaring mangahulugan ito ng pagtatalaga sa isang ligtas non-surgical na pamamaraan tulad ng traction therapy at pagiging pare-pareho dito sa paglipas ng panahon. At para sa iilan, maaaring mangahulugan ito ng pagtuklas sa mga klinikal na pagsubok hindi dahil sa desperasyon, kundi ng may bukas na mga mata at mga inaasahang nakabatay sa realidad. Ngunit anuman ang inyong piliin, gawin ito mula sa isang lugar ng respeto sa inyong sarili. Huwag habulin ang perpeksyon. Huwag maniwala sa takot. At huwag magpaloko sa sino mang nagpaparamdam sa inyo na hindi kayo sapat, maliban kung aayusin ninyo ang inyong sarili. Sapat na kayo. At anumang pipiliin ninyong ituloy mula rito ay dapat lamang na isang bonus, hindi isang kinakailangan upang makaramdam ng kabuuan. Isa sa mga pinakadakilang aral na natutunan ko mula sa aking mga nakatatandang pasyente ay ang mga kalalakihang tumatanda ng maayos ay hindi iyong lumalaban sa bawat kulubot o bawat pagbabago. Sila iyong natututong umangkop ng may biyaya, may tapang at may kalinawan tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi sila nagsasayang ng enerhiya sa paghahambing ng kanilang sarili sa mga hindi makatotohanang ideal. Sa halip namumuhunan sila sa mga tunay na koneksyon, tunay na kalusugan at tunay na layunin. At hindi ba iyan ang gusto nating lahat sa huli? Hindi lamang isang mas mabuting katawan, kundi isang mas mabuting relasyon sa ating sarili. Ginugol ninyo ang inyong buhay sa pagbibigay sa iba, pagpapakita, pagsisikap, paglampas sa sakit. Ngayon panahon na upang bigyan ninyo ng isang bagay ang inyong sarili. Maging ito man ay kumpiyansa, ginhawa o kalinawan, nagsisimula ito sa paggalang sa inyong kwento, mga kapintasan, takot at lahat, at pagsulong
mula sa isang lugar ng lakas. Isang huling kaisipan mula kay Dr. Reyes, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko, lalo na mula sa mga dekada kasama ang mga kalalakihang naglalakbay sa kanilang mga huling taon, ay ito: ang inyong tunay na sukat ay wala sa anumang pisikal na dimensyon, kundi sa lalim ng inyong karakter, sa lakas ng inyong mga koneksyon, at sa tapang kung paano ninyo isinasabuhay ang inyong katotohanan. Nag-aalok ang pagtanda ng isang malalim na pagkakataon upang ilipat ang focus mula sa panlabas na pagpapatunay patungo sa panloob na kapayapaan at pagtanggap sa sarili. Yakapin ang karunungan na kaakibat ng karanasan at unawain na ang inyong halaga ay noon pa man at mananatiling likas at hindi matitinag. Salamat sa inyong pagdalo, sa pakikinig, at sa pagiging uri ng lalaki na hindi tumatakas sa mahihirap na tanong, kundi naghahanap ng mga sagot ng may tapang. Kung ang talakayang ito ay nagbigay sa inyo ng bagong perspektibo o nakatulong sa inyong makaramdam na kayo ay nakikita sana, ay ibahagi ninyo ito sa mga kaibigan, pamilya, o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang. Mayroong hindi mabilang na iba pang mga kalalakihan diyan, mga lalaking tulad ninyo na tahimik pa ring nakaupo, nag-iisip kung sila ba ay nag-iisa. Hindi sila nag-iisa, at ngayon hindi na rin kayo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga saloobin o katanungan.